So, good afternoon guys. Ito na, gagawin ko na yung ating video breakdown para sa ating HB Toys R1011. This is the top of the line na model. Ito yung mayroong differential locks. Ito yung may winch. Ayan, winch. And then, yun. Ito rin yung naka-Dumbo RC na controller. Ito yung Dumbo RC na controller. Yan. Okay. So, tingnan muna natin kung ano yung exterior, kung anong dinagdag natin sa exterior. So, first na nilagay natin itong mga stickers na to. Itong Rubicon stickers. Rubicon. Yan. So, nabili lang din natin yan sa Shopee. Pangalawa nating binili is itong tawag dito, tire cover sa likod. Yan. Sa Shopee lang din yan. And then, etong sa taas, I guess, tawag yan, tent or something. I don't know. Basta para lang siyang cover, whatever, or parang cargo something. So, may stickers tong kasama. Konti lang dinikit ko kasi karamihan ng stickers nito pang Camel Trophy na Land Rover. So, obviously, hindi bagay yan sa sasakyan natin. So, ito lang yung stickers niya. So, ginamit ko lang din yung kasama niyang parang kasama siyang straps na ito straps na to. Yan ang ginamit natin para maikabit. Okay. So, tanggalin na natin yung body. Madali lang tanggalin ang body nito. Parang ano lang siya. Tinutulak-tulak lang sa ilalim. Iyon. Okay. So, yan. Makita nyo na upgraded na natin yung some parts. So, tingnan muna natin to. So, with respect to the wiring, wala tayong ginalaw masyado, maliban sa nilagyan natin itong parang kulay itim na to. Ang tawag dito is cable wraps. Basically, pampalinis lang ng cable. Yan, kaya malinis na siya tingnan. Okay, so let's look at the internals. So, with respect to the internals, ang dinagdag natin is first, itong Hobbywing Fusion 1800 kV. So, itong 1800 kV na ito, this is a 2-in-1 na motor and ESC. So, ano yung sabihin ng 2-in-1? Yung sabihin, dalawa na siya. Meron siyang motor, which is ito nakikita nyo, na brushless, at yung ESC. So, yun, andyan na rin yung ESC niya. Wala na siya. Yung dating ESC kasi dito nakalagay. So, syempre, since 2-in-1 na siya, hindi mo na need ng ESC. Rekta na ito sa receiver. Ito yung receiver natin, Dumbo RC na P8DC. Okay. Ang second na upgrade natin is itong steering servo na to. So, itong steering servo na to, this is a 35 kilo na 91 mod. Okay. So, yung stock kasi, mahinang klase, eventually masisira mo rin yun. Kasi, talagang hirap siya. 6 kilos lang yun sa pagkakalam ko. So, eto lang yung dalawang pinalit ko sa loob. Ngayon, pag pinalitan mo itong servo na to, ang pagkakabit mo, make sure na, ako kasi, ito yung ginamit ko, itong 91 mod na to. Yung 91 mod na yan. Pero, kapag umamit kayo ng ibang servo, minsan yung ibang servo matangkad. So, tatama siya dito. Kita niyan? Saktong-sakto yan. So, ang suggestion ko, kung kukuha kayo ng replacement or mag-upgrade kayo, ganito din. Huwag kayong, unless yung willing kayong sumugal at maggamit ng iba, nasa inyo po yun, di ba? Pero ako, sinasabi ko sa inyo, ito yung swak na swak. Marami ng ganito ang gamit. Marami ng ganito ang tested. So, ngayon, if you want to try another servo, that's up to you. Syempre, kanya-kanya naman tayong budget, kanya-kanya naman tayong preference. Pero ito yung ginagamit ko, ito kasya. Okay. So, maliban sa pagkakabit mo niyan, pag naikabit mo yan, baliktad yung steering mo.
Parang ganun yata talaga. Kasi yung stock servo parang baliktad siya. So, pag ginamit mo ito, kung natama, babaliktad siya kusa. So, ang gagawin mo lang, depende sa controller kapag yung gamit nyo yung parang TRX4 na controller, hindi ko alam mo yung settings doon. Pero most likely, meron din yung parang pang-reverse ng steering. Hindi ko lang sure. Kasi wala ko noon. Pero most likely meron yun. Or pag gamit yung Dumbo RC na controller, ito lang yung gagalawin nyo. Mayroon kayo makikita 1, 2, 3, 4, tapos mayroon 7, 8, 9, 10. Ang gagawin nyo lang, kasi lahat yan nakababa. Ang gagawin nyo lang, yung number 1, iangat nyo. Kasi ano ba yung number 1? Yung number 1, yun yung channel 1. Ang channel 1 is a steering. So, pag ginawa nyo yung 1 niya, pag inakit nyo yan, i-reverse nyo. So, mababaliktad siya. Meaning, tatama na yung steering mo. So, pag niliko mo na siya ng left, liliko din siya ng left. Okay? So, yun lang. Yun lang yung gagawin nyo, Assuming nakaganito kayo. Kung iba controller nyo, checkin nyo sa controller nyo kung paano magbaliktad na steering. That is, if baliktad nyo steering nyo. Kung hindi naman, edi wag mo nyo nang galawin, di ba? Okay. So, ulitin natin, Ang changes lang natin dito sa taas is yung Hobbywing Fusion na 2-in-1, 1800 kV, at yung ating steering servo. Wala tayong binago dyan. Lahat ng mga differential na microservo, pati itong 2-speed na microservo, wala tayong ginawa dyan. Actually, I don't suggest you make any changes there. Hayaan nyo lang yan hanggang masira yan. Sa totoo, hindi masisira yan. Kahit anong laro nyo dyan. Kasi, halos hindi naman nagagalaw yan Di ba? Okay. Ngayon, nandito na tayo sa pangilalim. Exciting part. Kasi marami nagtatanong lagi sa akin dito sa pangilalim na to. So, sa pangilalim, ang dinagdag natin, itong mga to. Itong, tawag nito. Armor. Pati to. Ang armor na binili ko, pang TRX4. Pero kasya siya dito. Okay naman siya. Madaling ikabit. Actually, fit na fit. So, walang problema. Hindi, yung binili ko, may kasamang aluminum plates para dito. Pero hindi ko na kinabit yun. Kasi, magbubutas ka hindi ko naman kailangan ngayon. Tsaka hindi naman actually, at sa totoo lang, hindi ito tinatamaan Never, actually walang gasgas to Kasi mas maunang tamaan to, or ito. Hindi to tatamaan halos So parang walang point na lagyan siya. Unless gusto mo lang bumigat, which is okay lang naman. Ang next na dinagdag natin dito, in-upgrade natin, is yung mga portal covers, steering, at yung steering links. So, yan. Aluminum na yan. Pinalitan natin yan lahat ng aluminum. Pati sa likod, ganun din. So, yung rear portal covers, ganun din. Tapos, yung hex natin, yung stock na 12mm hex nito is plastic lang. So, ginawa ko, pinalitan ko ng brass. Brass na yan. Brass. Okay. So, lahat yan, brass. Okay. Maliban dyan sa brass na pinalit ko, ito, naglagay ko ng brass balls. So, nasa inyo yan kung maglalagay kayo ng betlog. Diba? Made-demonetize ba ako by saying that? But what can you do? Okay. So, and then, yung final upgrade natin is itong gulong. Itong gulong na to is, this is a 118mm Super Swamper. Ganyan din. Pare-pareho yan. 118mm ang gamit natin na Super Swamper. Tapos, itong tires, these are 1.9 inch na P-locks. Tapos, ang naka sa loob nito, hindi to foam, kundi silicone inserts na kulay green. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung kulay green. Kung soft, medium, or hard siya. Hindi ko alam. Wala nakasulat. Basta ang ginamit ko yung green. Okay. Tapos, nilagyan ko rin ng kaunting butas yung gulong. Binutasan ko siya. Ayan. Makikita nyo yung butas. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan o. Ito nyo yan. Dinrill ko yan gamit ang Dremel para, gano'n siya. Ayan. Ganun yun. Okay. So, mas maganda yung kanyang, yung pag-vent niya ng air. Especially kapag medyo napipisa siya dahil umaakit siya ng kung ano-ano, di ba? So, yun. Ano pa ba? Parang wala na. Okay. Ngayon, ano bang performance niya? Nakita nyo naman sa video na shinare ko before. And then, dahil doon, parang ako, tuwan-tuwa ako sa performance niya kasi medyo stable siya, hindi siya tumbahin, maganda siya umakyat,
Hindi siya like nahihirapan na makyat kasi medyo okay naman yung gulong niya, maganda yung grip. Ano pa ba yung dadagdag ko dito? I don't know, maybe palitan ko ng brass yung mga aluminum, maybe not, I don't know. Andyan naman na yung brass, pero hindi ko pa lang siya kinakabit. But other than that, wala na akong minalit eh. Stock pa rin yung aking transmitter. Gamit ko pa rin is a Dumbo RC na transmitter. Pati yung receiver ko, Dumbo RC pa din. Wala akong binago sa shocks. Yung shocks ko stock pa din. Actually, hindi mo kailangan baguhin yung shocks. Maganda yung shocks nito. So, yun. Ilalagay ko yung links ng mga in-upgrade ko para at least may idea kayo kung magkano siya at kung saan yung mabibili. If there is something that you really need to like, upgrade, yung gulong. Yun talaga kasi yung pinaka parang malaking difference sa upgrade. Pag nagpalit ka ng gulong, ang laki ng difference. Next possible upgrade, pag nagka-budget na kayo, will probably be the motor. Pero yun na nga, nasa inyo pa rin yun kung budget. And then siguro the next upgrade you can do is the servo. Actually, yung tatlong yun depende na sa budget nyo kung ano mauna. Pero yun talaga yung crucial. Yung ba itong mga aluminum na mga dinagdag natin, I mean, okay siya, syempre, di ba? Pampapigat yan eh. But, is it necessary? Not really. Di ba? Not really. I mean, the car will still run perfectly fine without it. Di ba? Also, aesthetic. Hindi ko sinasabing aesthetic itong armor. But, protection siya, di ba? Ang problema lang talaga dito sa armor na to, napansin mo, sa bitin. Puro gasgas siya. Kasi sumasabit lagi yung bato dyan eh. Dahil once kinabit mo ito, hindi naman to talaga dikit na dikit sa portals eh. Sa pinaka-center ng axle eh. Hindi siya dikit na dikit. Meron siyang kaunting space. So, para siyang nakaangat ng kaunti. So, dahil doon, mas mababa yung clearance mo. So, napansin ko, dito ako nasasabit sa mga bato-bato. Di ba? Kung wala ito, nung wala pa itong nakakabit, medyo mas kahit may bato, medyo dumudulas lang ako kasi nga plastic. So hindi siya like kumakapit. Dahil bakal, tapos yun may mga butas-butas na ganyan, di ba? So minsan pag yung kahoy or yung bato nasusuksok doon, medyo nakakalso siya. So yun lang yung kailangan yung ingatan. So pag ganyan, pag may mga ganito na kayo, medyo mag-iiba linya nyo para at least hindi kayo sabit ng sabit, di ba? Ako medyo hindi naman ako magaling magmaneho. So, parang, dire-diretso lang, diba? So, talagang marami siyang tama. Ngayon, kung magaling kayo, hindi kasi siguro masyado magiging issue yung pagsabit-sabit. Ako kasi sumasabit eh. So, yun. Ano pa ba? I guess that's it. If you have any other questions, guys, basta feel free to comment, etc. etc. Please like and subscribe para at least lumaki yung ating YouTube channel. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.